Morning. O, kamusta ka na? Saan ka liwaliw ngayong nagdaang linggo? Dito lang. Hindi ako nakapaglalabas. O, maulan. Oo. O, di ba? Maulan. May Dito bagyong naman ising. masyadong maulan. Pero sabi siyempre, Sa paglabas mo. oo. Sa daan mo. Hindi na umalis. Biruin mo, wala akong kamali-mali. Nilubog ang di ba? Binaha ang Maynila. Oo nga eh. Nagulat na lang ako. May bagyo pala. Ba't baha dun sa Maynila? Akala ko mga thunderstorms lang. May bagyo. Pero siguro nga yung ating mga daluyan ng tubig at ngayon ay napaka-controversial na usapin ang tungkol sa mga flood control projects. Ayan, bumabaha kung saan ka na, parang sabi nga, umihilang yung daga, baha na. Baha na. Nako, nakakalungkot yung ating sitwasyon. So, ingat-ingat po tayo, lalo na yung mga lumulusong po sa baha, di ba, yung nabutan sa daan, kailangan nyo pong lumusong sa baha. Na ho kayo. Mag-take na ho kayo ng mga precautionary measures. So, pwede ho kayong mag-prophylaxis. Punta lang kayo sa inyong mga health center para po maiwasan natin yung leptospirosis na yan. Yung mga dala ng mga paglusong sa baha. Dahil sa ihi ng daga, mga contaminated. So, si Ising po ay lumabas na ng bansa. Nasa labas na daw po ng Philippine Area of Responsibility. Hindi ko lang alam kung natuloy na bagyo yung isang LPA, no? Na binabantayan din ng Pag-asa. Mamaya silipin natin. Pero sa ngayon, southwest monsoon nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, medyo maulap pa rin. Hindi ko pa rin masyadong sumisikat si Haring Araw. Di ba natin masyado nakikita? And yung ibang bahagi po ng ating bansa makaka-experience din po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So, ingat-ingat po tayo. And balita tayo. May may hearing sa Senado, di ba? Senado ba yung Kongreso? Na tungkol sa budget, tungkol sa Department of Agriculture, no? Eto, may mga lumabas na mga issues. Ngayon, pinag-aaralan po ng DA ang pagbabago at patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga imported na bigas. So, pinag-aaralan daw ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. yung pagbabago at patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino sa imported rice sa merkado. And inatasan ng kalihim ang Rice Industry Development Office para imbestigahan ang patuloy na pagpili ng mga mamimili sa imported na mga bigas, partikular na ang mga bigas na inaangkat mula po sa Vietnam. Ayon kay Laurel, ang mga pagbabagong ito ay maaaring senyales ng pagbabago rin ng mga prioridad ng mga mamimili kung saan mas pumipili ang mga ito ng may kalidad kaysa sa mas marami. Iginiit din ng kalihim na dapat ding bantayan ang ganitong pagbabago sa trend, lalo na at posibleng may ipinapahiwatig ito sa kasalukuyang demand at kagustuhan ng mga consumer. Dapat talaga investigahan. Kasi parang hindi ako makapaniwala na mas prefer yung quality, ibig sabihin yung gawa natin hindi kalidad. Parang naman ako. Pero ako sa palagay ko, dahil mura yon. Di ba, yung mga imported, dahil mas mura kumpara dun sa sa locally produced. Di ba? Yun yung palagay ko na posibleng dahilan ng pagpili
'Di ba? Parang sinasabi nagbabago yung trend. Parang wala lang kaming choice. Kasi hindi mo nga alam kung imported o hindi yung bigas. Nalaman mo ba sa brand ng binibili mong Pag dito ka bigas? sa grocery, hindi mo talaga Diba? Pag sa grocery, unless pupunta ka ng probinsya, doon ka bibili ng bigas. Ang mga milling, di ba? I don't know. Oo, kasi ganyan na rin. Sa milling ka bumibili? Oo, kasi Katabi kapit-bahay lang namin doon sa farm. Katabi lang ng bahay mo eh. No? Yun, pwede ganon. Pero, di ba, kaming nandito sa, nasa syudad eh. No? Nasa lungsod. Parang ang hirap naman namin, parang ang hirap lang. Pero nagulat lang ako. Dati kasi pupunta ka sa palengke, di ba, para bumili ng bigas. Doon ka ngayon, tumingin ka lang sa Facebook, dayong di ba, messenger lang, mga kapitbahay mo nagbebenta ng bigas. Parang gano'n na nangyayari. Kami, halimbawa, pag gano'n, kasi libre delivery. O-order ka na lang doon, di ba? Dadali na lang siya, hindi ka na maghihirap. Pero, ayun, yung medyo 25 kilos, yun yung uso ngayon, di ba? Hindi naman dati, 50 kaban yung isang sako, di ba? Ngayon, 25 na lang. 25 na lang, dati 50 kilo kada sako. Yung mga medyo limited yung budget, ayan, pa kilo-kilo, pupunta ka sa palengke. Doon, pwede ka bumili. Na yun, di ba? Nakalabas na yun sa pakete. Malalaman mo pa ba kung imported yun? Baka yun lang talaga yung available. No? Pero yung mga listeners natin, baka meron ho kayong, ano bang prefer nyo? Naniniwala na, ayoko na i-contest yung sinasabi ni secretary na nagbabago yung trend. Tanong ko lang, bakit nagkaganon, di ba? Local ba o imported? Bakit kaya nagbago yung trend? Ayan. Pwede ko kayo mag-text. Tulungan nyo kaming i-analyze to ni Kuya Ramil, no? Yung sinasabi ng DA. Pero, yan na nga, magkakaroon daw ng pag-aaral. So, sa kaugnay na balita, na mga tungkol din sa bigas, hinihiling din ng Department of Agriculture sa Vietnam na huwag hamunin ang desisyon ng Administrasyong Marcos na suspindihin ang pag-angkat ng bigas sa loob ng 60 araw. Sabi ni Secretary Laurel, may isang kasi siya nga yung imbitahan doon sa resource person siya sa pagdinig sa House Committee on Agriculture and Food last week. So, nagkakaroon kasi ng national budget hearing. So, siya yung resource person. And doon, may mga reports daw kasi na hinihiling ng Vietnam Food Association sa trade ministry nito na hamunin yung 2 buwang suspension ng Maynila, na Manila, yung desisyon ni PBBM sa World Trade Organization. Parang hindi sila sang-ayon dun sa ginawa natin. And sabi naman ni Secretary Laurel, kailangan daw protektahan ng mga farmers and kailangan nilang gawin under the DWTO rule superior to national interest. At handa naman daw silang ipaliwanag at sumagot diyan sa kung ano man ang magiging desisyon. And hahanap pa raw sila ng paraan na hindi nabibili ng bigas sa Vietnam. So tayo bibili. Ang hirap bumili ng bigas sa international market. Suspended naman daw yung importation. Ayan. Parang ang salimuot lang ng usapin ng bigas, pinoprotektahan yung mga farmers and mga Filipino buyers, diba? Kaya sinuspindi yung importation. Dati kailangan natin mag-import. Ano na ba talaga at kuya? Hindi naman nila tinaas yung tariff. Nananatiling mababa pa rin yung tariff.
paano natin po protektahan ang mga farmers natin? So doon sa pagdinig ng Komite ng Agrikultura, pinapaamyendahan na yung Agricultural Tarification Act para palakasin yung regulatory power ng National Food Authority. At yung mga amendments ay naglalayong suportahan ang industriya ng bigas at tiyakin ang proteksyon ng consumer sa pamamagitan po ng sapat na supply at matatag na presyo ng bigas. Nung sinabi nila yung rice tarification law, kailangan natin yan. Ngayon naman, gusto na nating tanggalin. Gusto na nating amyendahan kasi nga sagabal sa mamamatay daw yung ating rice industry pag hindi natin inamyendahan. Okay. And isinusulong din ngayon ng DA ang mas maraming rice mills. No, hindi daw nababahala sa posibilidad na sumobra yung milling sector. No, so pinag-aaralan ng DA na magtayo pa ng mas maraming rice processing system kahit na pinalawak ang large-scale rice processing system sa pamamagitan po ng PhilMec o yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Agency din yan sa ilalim po ng DA. Hindi pinansin ng kalihim yung mga pagkabahala na ang expansion ay maaaring magdulot ng overcapacity sa milling sector. Ang sabi ni Secretary, ang paliwanag niya, mas mahalaga yung rated milling capacity na magamit yung kapasidad. Meaning, upang maging makapag-break even yung mga magtatayo ng milling, kailangan ng operator ng kahit 63% na paggamit ng kapasidad nila. Kapag bumapapa sa 63%, malulugi na. Ang full capacity sa pagsusulong patungo sa 100% karaniwang indikasyon naman ng kondisyon sa monopolya. So, ang target utilization rate ay 80% hanggang 85% lang daw, sabi ni Secretary. Kapag ganyan yung rate, 80 to 85%, dyan gumaganda daw yung efficiency, bababa ang gastos at lahat ng partido, yung mga millers, magsasaka at consumers ay makikinabang basta ang ibang gastusin ay matatag. Kapag naging matatag na, yung stable na, yung paggamit ng mga rice mills, ang pinakamainam daw na paraan para i-redirect ng PhilMec yung puhunan patungo naman sa panig ng production side equipment tulad po ng tractors, mga seeders, sa halip na post-harvest na infrastruktura tulad po ng mills at dryers. So kapag marami na tayong mills, tsaka dryers, ayan, dapat daw yung pera dapat nakalaan doon, ilipat na sa production side naman. Dapat ang makikinabang dyan, yung mga magsasaka natin. Baka mamaya, diba? Ang dami ng milling, wala man tayong imimil. Kasi wala tayong ani. Diba? Problema nating malupit yan. So, tiyakin natin, meron pa rin tayong aanihin. Okay, magkano na ba ang kilo ng bawang ngayon? Kasi ang target ng DA, maibaba ito sa 100 pesos kada kilo. No, yung kilo ng bawang. Ayon sa DA, ang bentahan ng bawang ngayon nasa pagitan ng 130 hanggang 140 kada kilo. Gayunman, may ilang lugar kung saan pumapalo sa 180 ang presyo ng kada kilo ng bawang. Sabi ni Secretary Laurel na nakikita nilang may profiteering sa industriya ng bawang at maaaring may kartel din. Bilang solusyon nito, kumukuha na umano sila ng mas maraming tauhan para mag-import ng bawang dahil sa nalilimit sa ilang players ang pagkuha ng naturang agricultural product. So kasi naniniwala si Secretary na sakaling mas maraming players, babagsak ang presyo ng bawang.
Kumikilos na rin aniya ang Food Terminal Incorporated upang solusyonan ang sitwasyon kaugnay po ng bawang. Dapat huliin natin yung nagpo-profiteer. Yung gumagawa ng kartel, dapat yan nabulin nila. Diba? Wala kasi na, Wala na akong kulong. Wala na akong kulong. Wala na paparusahan. Diba? Kasi alam nyo naman palang may ganun. Ba't di natin kabulin? Kesa mag-import tayo na mag-import. Pag marami na naman tayo na import, masasakta na naman yung farmers natin. Diba? Parang, para tayong paikot-ikot lang tayo. Diba? Yun yung ginawa natin sa bigas dati. Nag-import tayo ng import. Ngayon naman, teka muna, sobrang na-import natin. Ay, nako. Baka mamaya, ganyan sa bawang. Ano ba yung dating nagmahal? Sibuyas. Diba? Import din tayong sibuyas. Ngayon, ang mahal ng sili, 600 pesos kada kilo, Kuya Ramil. Buti na lang, marami akong tanim na sili. Kala mo naman may factory ako ng chili garlic oil. Wala naman. yun ang nga eh. Mahal ng kilo ng sili, pero yung mga farmer, hindi masaya. Hindi masaya. Hindi mo alam. Laki ang bili sa kanila eh. Kaya nga eh. Ano na nangyayari? Nung after mga bagyo-bagyo, ang hirap kumuha ng daon ng sili. Wala ka talagang makuha. Kasi daw mahal. Kung meron ka makuha, mahal. Pero talaga, lahat ng tanungan mo, wala silang tinda. Wala daw supply. Okay. So, kapag may makuha ka, mahal. And ngayon, marami naman ng sili. Mahal nga lang. Marami ding, daon ng sili. Ayan, ang hirap. Buti na lang talaga marami akong tanim na sili. Ang mahal din ngayon, lettuce. 400 ang kilo. Pahirapan din yung pagkuha at kapag nakakuha ka, mahal. Parang hindi galing dito sa lowland yung lettuce mo, ang galing sa taas, sa Baguio. Di ba? Benguet, kaya mahal. Hindi. Nagbagyo. Mura doon. Pag binaba nga dito, mahal. Hindi kasi kaya mahal ngayon. Mahirap mag-grow ng lettuce ngayon. Kasi nga maulan. Maulan. Kahit na naka-greenhouse ka pa, kung walang araw, hindi masaya ang mga lettuce. mahirap mag-grow talaga. Kaya kung nakapagpalusot ka ng lettuce, yung bantay sarado mo yung pagtatanim mo ng lettuce, baka maganda-ganda presyo mo ngayon. Diba? Kasi dati, dito sa amin hindi nagbabago ang presyo. Ganun pa rin. Kung mumura, ganun pa rin. Pag mumahal, ganun pa rin. Yung tanim mo yon. Tanim mo yon. Ngayon pa rin. Dito sa subdivision namin, yung mga bumibili. Yung malapit lang. Kung malapit lang sana ang subdivision nyo, dyan na kami bumili. Kaso layo eh. Yung mga nag-hydroponics nga, yung mga Kratky method lang, yung cup, di ba, nasa cup, benta pa rin nila, 3 for 100 eh. 3 for 100, ganun pa rin. Ngayon, yung isang bungkos, parang, kung magkano na, mahal. Titimbangin mo pa, tas puro tangkay lang. Kawawa naman yung mga kababayan natin. So, yan po ang ilan sa mga balita. Kayo, kamusta ang pamamalengke ninyo kahapon? So, yan. Text lang ho kayo sa ating mga numero ng telepono, 0916-499-6195 o kaya naman 0929-321-8738. So, pwede ho kayo magbigay ng mga feedback, suggestions, questions na problema ninyo sa inyong mga taniman, mga topics na gusto nyo pong malaman dito sa KSA. So gagawin po natin yan ng paraan, tatalakayin natin dito sa ating palatuntunan.